Hi learners! Magandang gabi sa inyong lahat. So, before anything else, gusto ko lang pong batiin yung mga mommies out there ng Happy Mother's Day sa inyong lahat. So, ngayon po, ang kwento po natin ay tungkol sa The Second Nun's Tale ni Geoffrey Chaucer. So, ang bida po natin dito ay si Cecilia. Si Cecilia ay isang devoted na Kristiyano. Isa siyang dalaga sa Roma na talaga namang debotong-deboto sa kanyang pagiging Kristiyano. And yung mga magulang ni Cecilia, hinikaya siyang mag-asawa. At ang pangalan ng kanyang asawa ay si Valerian. Si Cecilia kasi ay isang birhen at ayaw niyang ipagkaloob ang kanyang pagkabirhen sa kanyang asawa. Ito ay naaalay niya sa kanyang Panginoon. Kinausap niya nung gabing yun ang kanyang asawa na si Valerian na hindi niya kayang ipagkaloob ang kanyang pagkabirhen dito. At pumayag naman, nirespeto naman siya ng kanyang asawa. Hindi siya pinilit sa anumang ayaw nito. At ipinagtapat din ni Cecilia na merong nangangalaga sa kanya na isang anghel. Ngayon, nagpa-convert itong si Valerian para same sila ng religion ng kanyang asawa. At nung nagpa-convert siya ng pagiging Kristiyano, doon niya nakita yung anghel na may rosas. So, naniwala siya sa kanyang asawa at hinikayat niya ang kanyang kapatid na si Tiburcio na magpa-convert din ng pagiging Kristiyano. So, yung dalawang kapatid ay isa ng mga Kristiyano, ganoon din si Cecilia. Sila ay namuhay ng payapa at nag-share sila ng mga words of God sa mga tao at naging masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit may nanira or nainggit sa kanila si Almasius, isang Romano. Ipinapatay niya ang dalawang magkapatid kasi gusto nitong Almasius na ialay ang or magsakripisyo para sa mga Diyosan. Ayaw naman nila. Meron kasi tayong iba-ibang mga religion na dapat irespetuhin. Ngayon, nilagay si Cecilia sa bath of flames. Pero walang nangyari sa kanya. Hindi siya nasaktan, hindi siya nasunog, hindi siya napasok. Ngayon, sabi ni Almasius, kailangan tagain etong si Cecilia. Tinaga siya sa una, sa leeg, walang nangyari. Buhay pa rin siya. Pangalawa, wala pa din, buhay pa rin si Cecilia. Pangatlo, buhay pa rin si Cecilia. Pero merong batas kasi sa Roma na hindi pwedeng magtaga ng lampas ng 3. Kaya buhay pa rin si Cecilia. Ang 3 araw niya sa mundong ito ay ipinagkaloob niya sa kanyang mga nasasakupan, yung nag-share siya ng God's words, mga ganon. And pinamigay niya yung mga ari-arian niya sa mga mahirap na tao. After 3 days, doon siya namatay. So, ang lesson dito sa kwento na ito ay yung pananampalataya ni Cecilia sa kanyang Panginoon. Kahit anong paghihirap ang naranasan niya, hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi niya itinatuwa ang kanyang Diyos. Naniwala siya. At kahit na malapit na siyang mamatay, nag-share pa rin siya ng words of God sa mga tao. Lahat tayo may nararanasang paghihirap sa buhay. Sakit, kahirapan, gutom, problema sa pamilya, marami. Lahat tayo. Wala namang exempted na ikaw. Exempted ka sa ganito. Sabi nga nila, yung pain na nararanasan natin dito sa mundong ito, dito lang natin mararanasan. Pero after death, doon natin mararanasan yung kaligayahan at walang katapusang kaligayahan. Yung saya, kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Marami kasi sa atin na natatakot sa kamatayan.
Pero after death, big question. Kahit sino naman sa atin, walang makakapag-explain kung ano ba ang mangyayari sa atin after death. Pero ayon nga sa Bible na kasama na natin ang Panginoon at we will live forever. Kaya ang gawin po natin ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Huwag po tayong, alam mo yun, yung maninira ng ating kapwa, maiinggit, at respetuhin po natin yung kanya-kanyang religion na meron tayo. Kung yung iba Katoliko, yung iba born again, ganyan. Kasi yung Kristiyano, it's an umbrella term. So, doon sa ano na yun, may mga iba-ibang mga religion. So, respetuhin po natin para irespeto rin po tayo. At mag-share po tayo ng, what I mean, yung pagiging mabait kasi, yung iba nahihirapan. Pero, pag naging mabuti po tayo sa ating kapwa, gagantimpalaan po tayo ng ating Panginoon. At yung mga desire po ng ating mga puso ay pagkakaloob po niya sa tamang panahon. So, ano man po ang pinagpipray po natin lahat, ipagkakaloob po niya yan. So, maging mabuti po tayo at mamuhay po tayo ng matiwasay at tahimik. So, wag po natin kaliligtaan yung faith po natin sa Kanya, yung paniniwala natin na hindi niya po tayo pababayaan sa lahat ng oras. At yun lamang po. Maraming salamat at magandang gabi po. Bye!